Brother, ito na bakbakan ng mga bastos na boksingero Pilipinas at Mexico. Isang rivalry match ito sa featherweight division. John Riel Casimero versus Luis Pantera alias Pantineri. Parehong gigil ang isa't isa, pero ang tanong, sino ba ang tunay na delikado sa dalawang yan? O eto na! Tutal, babuyan ng dangal at pagkatao ang gusto mo, di ba? Panoorin natin to kung sino ba ang tunay na mas malakas at sino ang delikado sa dalawa. Eto kapirasong clip, silipin natin saglit para walang bias na maganap. Dahil yung umaatake na yan, si Luis Neri yan, sobrang walang awa kung umatake sa kalaban. Maraming niratrat na suntok habang inaangasan pa ang katunggali, lalo na kapag alam niyang mahina ang mentalidad sa laban, lalong niyuyurakan at tinatapos ng walang kaawa-awa. Punta naman tayo ngayon kay John Riel Casimero, isang boksingerong napakahirap basahin sa loob ng ring. Matalas ang pakiramdam at mabilis tinatapos ang kalaban oras na makita ang kahinaan. Tulad nito, boring at boy hingal, hubot-hubad pa sa weigh-in itong si Casimero. Pero dito, iba ang eksena, nagiging halimaw siya pagpasok ng ring. Patapos na sana ang laban at inakala ng marami na hingal na si Casimero. Diretso. Diretso yan. Kaisara na. Oh, bag. Wala. Marami na ang nagagalit, naiinis pa nga ang mga bumili ng tiket. Parang nasayang daw ang oras nila. Pero ang hindi nila alam, eto, abangan ninyo ang pakakawalan niyang garapal na suntok. Hindi lang basta-basta suntok to ha, ito yung suntok na nagbigay takot kay Naoya Inoue ng Japan. Diretso yan. Nagamos na. One time. Tiyan. Sobrang brutal at walang awa ang taong ito. Pero ang tanong, ano ba ang pinagkaiba nito kay Luis Neri ng bansang Mexico? Well, itong si Luis Neri, sobrang tapang nito sa loob ng ring. Ang problema, sa sobrang tapang at wala na minsan sa lugar, tipong dikdikan kahit matalo at tumiklop, talagang paninindigan niya ang pagiging matapang. Yung emosyon niya, sobrang problema niya, imbes na nakakalamang na sa laban, nadadali pa ng ligaw na suntok ng kalaban dahil nagiging illogical sa toe-to-toe matchup. Isang halimbawa nito kontra sa Pinoy na hindi naman power puncher pero nagawang pabagsakin si Luis Neri. Ano ba ang ibig sabihin natin dito? Panoorin natin to. Dahil ganito kalakas ang fight mentality ni Casimero sa harap ng kalaban, yuyurakan talaga ang pagkatao mo. Siguradong maiinis ka at mawawalan ka ng diskarte. Ganyan tinatapos ni Casimero ang laban, pinaghahalo niya ang lakas ng suntok pagkatapos sirain ang game plan ng kalaban. Gaya na lamang ng ginawa ni Casimero sa Japan, overweight siya at pinagloloko pa ng ilang Pinoy sa Pilipinas, pero bagamat sinasabing wala daw siyang disiplina sa boxing, anong ginawa ni Casimero sa kalaban? Eto, round 1 pa lang, halos mamatay na sa takot ang kalaban.
Ganyan kalihiti mong bastos si Casimero sa ring. Kala mo nagbaklas lang ng swelas ng sapatos. Pero ngayon, punta tayo sa mas matinding laban, yung tunay na babuyan ng pagkatao. Brother, wag kang malilingat dito. Bakit? Dahil ang suntok na ginamit dito ni Casimero ay suntok na nagbigay takot sa mga Japanese fighter kung bakit delikado ang buhay nila sa bad boy ng Pilipinas. Sa totoo lang, isa ito sa pinakabrutal na ginawa ni Casimero. Tipong pinag-eksperimentuhan pa yung suntok, kung okay ba, tapos ganun ang sinapit ng hapon, parang suminghot ng sotanghon na dugo. Grabe, lehitimong baboy. Punta tayo sa sunod na kababuyan sa loob ng ring, kung saan ang inaakala ng marami na boring ay nauwi sa critical na kalagayan ng tinaguriang alias Bulate ng South Africa. Take note brother, fastest knockout artist ang kalaban niya dito, pero tignan ninyo, halos di na alam ang gagawin kontra bad boy ng Pilipinas. Paano ba naman tignan nyo yung nakaabang na gagawin ni Casimero? Baka di nyo alam kung gaano kalupit na setup ang ginawa ni Casimero. Heto, ituloy natin. Silip tayo sa malupit na taktika ng tinaguri ang dirty bad boy of Philippine boxing. Believing that he can long jab there of Tete, which is achievable, but the problem is then you have that uppercut to worry about. We've seen that, how effective that could be in the past. He takes a little hand back, Tete, and then whips that uppercut right through the middle. Tete had one win, which came in 11 seconds, the quickest ever in a world title fight. Well, it's not. I suspect that might never be broken. Casimero, who'll be known to British fans as the man who stopped Charlie Edwards in September 3 years ago in an IBF flyweight title defence. He won this interim title in February against Ricardo Espinosa and then defended it in August against Cesar Ramirez. Both those came by way of stoppage. Well, he's a quality operator, and if you allow him forward momentum, and he gets it on his side, then he's a really hard man to deter. He really is. So for Tete, it's just keeping him in his place all the time, pivoting on that front foot, whipping that jab out, not shortening the gap.
Tete, tremendous athlete, stands 5'9", only weighed 8 stone 4 at the weigh-in, comfortably made the 8'6" limit. That's the crazy part of it. How he makes the weight relatively comfortable. It's never comfortable making any weight, but he doesn't look as drawn as you see other fighters, and that's one of life's mysteries, John. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue, who beat Nonito Donaire in that terrific fight. What was it, 3 weeks ago? Oh, great fight. Great fight, wasn't it? And it could have been Tete in the final had he been able to beat Donaire, but he pulled out of that Super Series with a shoulder injury. It was the right arm, the right shoulder, and that sort of an injury, it's kind of psychological, which he's got to trust himself to be able to throw it. Yeah, of course you have, because that right hand, which is the jab hand, of course, that Tete is his most important weapon. On occasion, he kind of just does enough. We commentated on a fight over in Yekaterinburg last year. It was that fight last October. Yeah. And that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a 4 or 5 point margin, but he never really took any risks at all. No, he can coach the fight, can't he? So he can stick in second gear, just pick you off and be happy with that. Well, fairly quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just whips it through thin air. Round 2. Well, as we go into the second round, how did you score that one, Murray? I give it to Tete. I think just some of those flicking jabs were enough to give him the edge for me. Casimero didn't really do enough, if anything, to be fair. Quiet sort of opener, wasn't it? Test will come when Casimero lands one of those big punches, Or when he fully commits to an attack. He's jumped into a few attacks, but I don't think he's been fully committed. And when he does that, if he can be effective, or if Tete can read it, and as we said earlier, whip that uppercut on the target. Casimero promoted by the legendary Manny Pacquiao. Sean Gibbons representing the little master over here. He's the chief executive officer or something of Pacquiao Promotions. Or something. Yeah, well, it's a significant job, you know. He introduced himself to me as that, and also as the president. So I'm not sure which it was. Again, Casimero got too much experience just to rush in because he knows he'll walk on the shots, but also with him not doing that, it means he's not being remotely effective. And even though Tete's not doing enough, he should be doing a lot more with that right jab, to be fair. Tete just looks huge in comparison to Casimero. That's an advantage he always has over pretty much every fight that he's faced. Talked about moving up in weights, that might happen at some points, and I guess another option, talked about Inoue, but Rigondo, the Cuban, is fighting Liborio Solis for the regular WBA title. That's coming up in about 3 weeks, and Tete's talked about fighting Rigondo, or as he's correctly pronounced with the Spanish accent, Rigondao. And look, two absolute geniuses, but it could also be a stinker of a fight, because they might just both be looking at each other, Could be a chess match, daring couldn't each it? other to make the first move, yeah. Which this is a little bit at the moment. Yeah, it is, you know, and again, Casimero's trying to attack, but short little right hand there. I thought it was half a head as well. As ever, Tete's entourage came to the ring singing and dancing. The fight, and Zolani Tete, the taller man, that's where he goes in, and it looked as though there's a clash of heads there. No, I think it's a good. Well, it is actually. Yeah, I thought it was a good right hand and half a head, but Round 3.
2 rounds gone, have you scored them both? Yeah, I give him both to Tete, but you know, he's only barely doing enough, John. I just think. Well, it's what we said, isn't it? I mean, this Yeah. is what he did against Mikhail Aloyan when he fought over in Yekaterinburg in Russia last October. Well, obviously, that's better there for Casemiro. Doubling up on the jab. Well, I guess he thinks, no, it's your move to close the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You got to try and bring it to me. Packs of experience though, Casemiro. Got a record of 5 wins and 2 defeats in world title fights. Tete 5-1. He's won his last 12 since September 2012. Oh, Casemiro got him. He's got him with a he's got him with a body shot, was it? No, it was on the chin. It was. It was shot right up to the chin. And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casemiro take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casemiro miss. Casemiro needs to pick his punches and he can't find the clean shot and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not Down recovered the from the second first time. shot. He's not recovered from the first knockdown. Ganyan magwala at magpakilala si Casimero noon para maging superstar sa lower weight class division. Ang tanong, asan ba niya nakuha yung ganyang estilo? Eto, panoorin natin ng isang mabilis na documentary tungkol sa kung saan ba nanggaling ang talento, taktika at galaw ng tinaguriang angas ng Pinas. BC lightweight champion of the world, Edwin De La Liga Valero. Bagamat may pagmamalaki naman ang narating ng tinaguriang angas ng Pinas, Janriel Casimero. Dahil sa pagiging 3-division champion at pagpapasiklab ng lihim sa maraming panatiko, ay hindi ito lubos na kilala ng buong mundo. Kung kaya't ang ingay na ginagawa nito o pag-aangas sa bawat makakalaban ay hindi masakyan ng ilang mga Filipino. Sapagkat nasanay na sa era ng isang Manny Pacquiao, humble at saring lamang inilalabas ang husay. Kung kaya't napakarami sa ngayon ang tumutuligsa sa isang Cuadro Walas. Mapapansin din natin na naging malamig ang pakikitungo ng MP Promotions kay Cuadro Walas. Malaki din kasi ang pinagkaiba ni Pacquiao at Casimero. Pero ang boksingerong ito, bagamat maangas ay may pansariling estilo at personalidad na taliwas sa lahat ng nahawakan ni Pacquiao. Kung kaya't nananatiling malabo sa ating lahat ang kalagayan ng 3-division champion na animoy nasa loob ng isang limbo o kawalan at di malaman ang direksyong pupuntahan. Sa madaling sabi ay sariling sikap o paghahanap ng laban ang kasalukuyang kinasasadlakan nito. Ito nga ba ay isang pahiwatig na noon pa man ay hindi na magkasundo ang magkaibang personalidad, Casimero at Pacquiao. At nang tanungin naman si Casimero sa kung sino ba ang tinitingala nito pagdating sa boxing, ay agarang sinabi nito na si Edwin Valero ang iniidolo sa larangan. Matatandaan pumunta pa noon si Valero upang personal na hamunin si Pacquiao para sa isang laban under 135 pounds sapagkat bukod sa pagiging kampiyon ay kartada ang pinaka-impresibong bentahe ng boksingerong ito na may 27 wins, 0 loss at 27 by way of knockout. Usap-usapan din noon na ayon kay Pacquiao ay puro mga tricycle driver lamang ang nilalabanan nito
kung kaya't naging matakaw ito pagdating sa perpektong knockout. Iba-iba rin ang bawat pananaw noon sa bakbakang Pacquiao at Valero. Sabi ng iilan ay delikado si Pacquiao sa malasemento at malademonyong kilos ni Valero. Ang iba naman ay nagsasabing paliliguan lang ito ni Pacquiao sa ibabaw ng ring. Pero ano nga ba ang katotohanan sa mga sinabi ni Casimero? Na ito ay kanyang iniidolo kumpara kay Pacquiao. At kung atin namang susuriin ang kilos at galaw ng isang Valero, ang pinakamapapansin dito ay halos hindi ito tinatablan ng kamao pagdating sa ibabaw ng ring. Matapang at paiba-iba ng timpla sa pakikipaglaban. Bagay na ating mapapansin na ginagawa rin sa loob ng ring ni Casimero. At sa bakbakang ating mapapanood, ating malalaman kung tunay nga bang may pinagkapareho ang laro ni Valero at Casimero. At ang katotohanan kung bakit ito ang iniidolo ng isang angas ng Pinas. Eto na po ang bakbakang Casimero versus Ramirez na animoy sinaniba ni Edwin Valero sa lakas. Bakbakang John Riel Casimero versus Ricardo Espinosa Franco. Ang paglalabanan po rito ay WBO Interim World Bantamweight title. Ating silipin kung anong taktika ba ang mananaig dito. Ang galawan po rito ni John Riel Casimero ay pinapriority niya yung kanyang ingat sa umpisa. Distansya at kung susuntok man, convincing power punches yung kanyang pinapairal. Actually, kino-compare natin siya kay Edwin Valero dahil kanyang iniidolo pala si Edwin Valero. At kung ating malalaman ang kilos ni John Riel dito, meron bang similarities? Ano ba yung similarities na yun? Sa aking napapanood kay John Riel dito, no? Siguro yung similarities ni Valero at Casimero, yung pagpili ng suntok na pakakawalan. Hindi sumusuntok si Casimero nang walang dating yung kanyang kamao. At ang pinapakita ng kalaban dito, talagang palaban naman dahil ito Mexicano. Ginanap ang kanilang bakbakan sa Dignity Health Sports Park, Carson, kung saan undercard po ang bakbakang ito sa Danny Garcia. So far so good para kay John Riel Casimero, no? Ang unang pinapriority ni Casimero dito yung distansya, na makadistansya muna siya bago siya bumira ng solidong suntok. Good body punch doon para kay John Riel Casimero. Grabe yung gigil ni John Riel Casimero sa bakbakang ito, no? Ayun, oh. Talagang tumatama yung mga suntok at birado ni Casimero. Ang pinaka susi rito ni John Riel yung kanan. Pinapriority niya yung kanyang distansya rito bago bumitaw ng power punch. At bibihira kung makita rito yung mga jab. Although very effective naman para kay Casimero, no? Tumatama yung mga power punch sa kalaban. Tumama ulit doon yung kanan ni Casimero. Alam nyo yung napansin ko kay Valero at Casimero, meron silang instinct sa laban, ano, kung kailan pakakawalan yung power. Ayun, natapos po yung round na yun. Malamang na-question natin, no? Kung bakit si Valero ang iniidolo ni Casimero at hindi si Pacquiao. Hindi ko lang alam kung meron silang personal na alitan, pero para sa akin meron namang karapatan si John Riel na iduluhin ang kahit sinong boxing erong kanyang matikuhan. So ang kalaban niya rito si Ricardo Espinosa, no? Nakakatakot din po ang kartada nito, mga kabrader. Meron ho itong 23 wins sa bakbakang ito. At meron po itong knockout na napakataas. 21 ang age po nitong si Franco. Isipin nyo, 10 na knockout na tuloy-tuloy, sunod-sunod ang ipinamalas ni Franco bago siya iniharap dito sa WBO Interim Champion na si John Riel Casimero.
Bagamat Mexicano po ang kalaban ni John Riel, no? At recognize yan bilang fighter, sugod ng sugod, brawler. Ginagamitan po ng hindi pangkaraniwang taktika ni John Riel. Napansin niyo yung kilos ni John Riel, no? Napakahirap basahin. Hindi mo alam kung kailan susuntok. At paiba-iba ng estilong pinapakita sa bawat laban. Minsan sugod ng sugod. At kung minsan naman ay sobrang tipid at pinipili lang yung pakakawalang kamao. Bagay na napansin natin sa bakbakang ito, no? Bagamat merong gigil at instinct sa laban, ay bibihira niyang pakawalan yung kanyang jab. Pure power ang pinapakawalan tulad sa bakbakang ito. Ayan, no? All out talaga si John Riel. Tinamaan doon yung kalaban niya. Pero bibilib ka rin kay Franco rito, no? Tinamaan. Good right hand by Casimero. Talagang merong kaangas-angas dito si Casimero sa ring. Makita mo pala kung paano lumaban. Ang nagustuhan ko dito sa galaw ni John Riel Casimero sa bakbakang ito, yung kanyang pag-iingat sa laban at the same time, kung kailangang i-risk yung bakbakan, inirelease niya tulad niya, no? Pagbakbakan, bakbakan. Pero pag kailangan umatras, atras. Siguro ang nagiging problema lang dito na nakikita ko kay John Riel, marami siyang nami-miss out na mga power punch. Pero may mga tumatama rin naman. Na although pag tumama, talagang solido. Tinamaan doon ng kanan. Grabe. Knockdown po. Ang nalasap agad ng kanyang katunggali. Talagang naging susi dito ni John Riel yung kanyang kanan. Para bang gatilyong nakalabit matapos ikas. Nasa by the bell doon. Pero tumama ulit doon. At umalog yung pawis. Nagkakabigayan dito ang dalawa. Good move by Franco. Ito yung mga laban na gusto ni John Riel Casimero pagkatapos ng distansya. Yung right hand talaga yung nagdadala dito kay John Riel. Pero bibilib ka sa Mexicano, no? Talagang kala mo hindi tinatablan din ng kamao. Ganon din as well si John Riel Casimero. Para bang hindi tinatabla ng suntok. Alam nyo, kung mapapansin nyo yung galawan ni Valero sa fight niya, kung maglaro sa ibabaw ng ring yun, hindi halos tinatablan ng kamao. Ganun ho ang kinikilos dito ni John Riel Casimero. Kung tamaan ka man, ayun oh, tinatamaan si John Riel pero hindi niya iniinda. O yun oh, body punches ang tumama. Nakakatakot si John Riel Casimero sa ibabaw ng ring. Dahil hindi mo alam kung anong ipapakita sa loob ng boxing ring. Hindi mo alam kung anong taktikang ilalabas. Pero one thing na meron si John Riel Casimero, yung diskarte at lakas ng kamao. Very unpredictable sa laban Kung minsan kala mo, very predictable yung galaw kasi mabilis tamaan. Pero gagawin lang ni John Riel Casimero kapag alam niya na nakaya niya yung kamaong tatama sa kanya. No? Tulad nito, alam niyang kaya niya yung suntok ng kalaban. Nilalabanan niya toe-to-toe itong si Franco. Nice right hand doon para kay Casimero. One thing na napansin ko rito kay Franco, no, nonsense na yung kanyang pagsugod, no. Walang tactics at game plan ang aking nakikita. Ang habol niya lang knockout. Kumbaga kay Casimero na talagang inaaral simula round 1 hanggang late rounds. So mukhang may nakatago pang lakas dito kay John Riel kahit na late rounds na po. Ito po is scheduled by 12 rounds mga kabrother. At maraming salamat sa pag-suporta sa ating channel, sa pagbibigay ng stars. Like at comment at share mga kabrother. Yan, natapos na po ang round na yon. Ito na po, John Riel Casimero. May mga lihim na body punch doon. Tinamaan ulit ng right hand and left hand. Nako! Nabigyan ng solido at napakaangas doon ni John Riel Casimero. Ani mo inilibing ng buhay, ganyan po katindi
tumayo pa po itong si Franco, mga brother. Ricardo Franco. Tignan natin yung kanyang finishing move. Kung meron ba? Grabe yung Jandrel Casimero. Hindi maawat halos. Talagang paliliguan ka ng power punch. Ganyan po ang galaw ng isang Jandriel Cuadro Alas Casimero. Kaya para sa ating katanungan, base sa ating nasaksihan at napanood, itingin mo sino nga ba talaga ang tunay na delikado sakaling maganap na ang pinakabastos na laban sa kasaysayan ng featherweight? Si Casimero ba ang matutulog sa loob ng boxing ring? O si Luis Pantera Neri? Comment ka dyan, brother, yung real talk, pati kung taga saan ka para ma-shoutout kita.